Sa aking mga kapwa Pilipino, ano na ba ang nangyayari sa tuktok nyo? Hindi nyo nakikita, hindi nyo nararamdaman kung ano ang nangyayari sa ating bayan. Ngayon, unti-unti na naglalabasan, nagsasalita ang mga malalaking tao sa lahat ng lipunan. Katulad na lang nitong sinabi. Katulad na lang nitong late na yung huling upload ko na video na kung saan sinabi ni former Senator Nicky Cositing na ang ating Pangulo ay palaging high on drugs. Parte dito, parte doon. Wala siyang alam sa kanyang mga obligasyon sa ating bansa. Ngayon, nawagan naman siya na dapat ang ating Pangulo ay mayroong pinag-aralan. At ang matindi dito mga tol, nakakapagtaka ito. Kahit sabihin pa natin sila ay dating mayaman talaga, buhay na pamilya talaga. Ang nakakapagtaka, sa 6 na taon na wala silang trabaho, wala silang ginawa, kundi ang gumastos ng pera para doon sa pagpaparecount ng kanilang boto sa nakarahang eleksyon. Yung pagkatalo niya kay former Vice President Leni Robredo. Gumastos sila doon ng limpak-limpak na salapi. Almost 100 million. So, ibig sabihin, dahil limas ang kanilang pinaghirapan, pinag-ipunan. Pero ang nakakapagtaka ngayon, ayon kay former Senator Nicky Cositing, mayroon na silang billions of dollars offshore account. Narito ang pahayag ni former Senator Nicky Cositing. Hoy, 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 hoy. Bumisik ka na Pinoy. Hoy, 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 I think the president should read more and learn more. You cannot make logical, intelligent decisions if there's nothing, no facts, no figures between your brains, between your ears. Another point is that when you make decisions, please, it's the good of the country, it's for the next generation. Remember that not all of us have an escape hatch like you do. We do not have billions of dollars stashed away somewhere. We do not have houses in other parts of the world that can be a safe haven for all of us. So please read, learn, go back and find out what happened in history, because if you don't know it, or you don't want to know about it, then you're just bound to make the same mistakes or commit the same mistakes. So remember, we 115 million Filipinos are stuck here. You have the freedom to fly anytime you want. You can have all the jets. You can buy all the houses, the palaces, the mansions that you want. And all the spending money that you could not even finish in how many 100 lifetimes. Please, don't make us look like fools, and maawa naman kayo sa Pilipino. Kayo, walang problema eh. Marami kayong bahay sa ibang bansa. Pera. Madali kayo lumipad. Ginawa nyo na yan eh. Lumipad na kayo eh. O, di ba? So, yun lang ang aking masasabi. Kawawa naman po kami. At hindi lang mahihirap ang kawawa. Yung middle class, na paunti-unti nawawala. Yung kanilang pinag-ipunan dahil lang naniniwala sila dito sa mga propaganda, sa mga trolls, sa mga TikTok, sa mga... Hindi po yan ang kailangan namin. Kasi binabaliwala ninyo yung suliranin ng taong bayan. Binabaliwala nyo, hindi nyo pinapansin. Yung may reklamo, wala lang, baliwala lang lahat yan. Kasi sayawan lang, party lang, sige, biyahe lang tayo, okay. Okay lang sana kung maunlad yung bansa natin. Ngayon, meron pang Maharlika Fund. Di ba? Nakita natin sa Sweden, sa ibang bansa, na lusaw lahat yung pondo. Ang daming mga pera ng GSIS, SSS, o kung ano pa mang government institutions na ilalagay nyo dyan. Hindi yan sarili nyong alkansya. Kaya mag-ingat po kayo. Dahil hindi lang tatahimik ang Pilipino. Alam natin yan. Naghihintay lang ng oras yan.